ginamit ng mga magulang. Hindi naman dapat pinag-uusapan sa media yung bagay na yan. At hindi din dapat pinapatulan ng media yan. Sinasabi ni Angelica Yulo maski ni Atty. Fortun na stop na yung usapan. Pero ginawa nila mga kachika. Ayan sa press con, binigyan nyo ng bagong putaheng pag-uusapan yung media. Magandang araw mga kachika. Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga kachika, inaanyahan ko muna kayo mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayo updated sa mga latest at nagte-trending na mga showbiz balita. Nagsalita sa isang press con habang napapaligiran ng mainstream media ang ina ni Carlos Yulo na si Angelica Yulo ngayong araw kasama si Atty. Fortun. Ngayon mga kachika, sa totoo, hindi ko makuha yung logic kung bakit nagpa-press con pa itong si Mrs. Angelica Yulo. Akala ko ba tapos na? Akala ko ba ayaw mo na pag-usapan ka? Ngayon, nandyan ka sa harap ng sandamukal na reporter at sinasagot isa-isa yung mga tanong nila. Di ba mga kachika, napaka-contradicting dun sa statement niya o nung abogado niya na si Atty. Fortun. Yung tungkol sa pera na umano'y ginamit ng mga magulang, hindi naman dapat pinag-uusapan sa media yung bagay na yan. At hindi din dapat pinapatulan ng media yan. Ngayon mga chika, parang ganito yan eh. Merong isang bata na walang ginawa kundi kumain ng candy. Ngayon, ikaw ang sasabihin mo dun sa bata, oh, tama na yan, kaka-candy mo na yan, akin na yan. Ngayon mga kachika, pagkuha mo sa kanya ng candy, bigla ka namang maglalabas ng cake para ipakita sa kanya. Siyempre mga kachika, etong batang to, ano unang papasok sa isipan yan? Di ba matitemp at matitemp yan na kumain nung cake na inilabas mo? Ganyan mga kachika yung nangyayari. Sinasabi ni Angelica Yulo maski ni Atty. Fortun na stop na yung usapan. Stop na yung fake news. Stop na yung ipapublicize yung usapan or issue ng pamilya nila. Pero ginawa nila mga kachika, ayan sa press con, binigyan nyo ng bagong putaheng pag-uusapan yung media. In fairness kay Atty. Fortun, ginawa niya daw iyan ng pro bono, kumbaga free of charge para kay Angelica Yulo. Pero mga kachika, sa tingin nyo ba yung ginawa niyang yan nakatulong? Kasi feeling ko hindi mga kachika. Feeling ko lalo lang lumala. Kasi pino-point out niya, tumigil na daw yung mga fake news. Tumigil na daw yung mga gumagawa ng peking balita. Iparating sa taong bayan na marami pong mga umiikot na mga fake news dito sa social media at hindi dapat na naniniwala. Pero in reality, hindi naman iyon yung problema. Ang problema dito yung ginawang pangunguha ng pera ni Angelica Yulo sa anak niya. Yung mga patutsada at paninira niya dito sa social media, pati sa girlfriend nito. At higit sa lahat nga, yung wala siyang ginawa kung hindi magpa-interview. Di ba, chika? Kumbaga, siya yung nagsimula ng issue sa social media. Siya yung nag-brought up nito sa atensyon ng mga tao. Tapos ngayon na nakuha niya na lahat ng atensyon, umiiyak siya mga kachika dahil ang dami na daw ng babash sa kanya. Kaya nga mga kachika, nung binabasa niya yung statement feeling ko lang naman, hindi ko sinasabing sigurado ako dito. Feeling ko yung speech na yon iba pa nga yung nagsulat Feeling ko nandoon siya, binabasa niya lang yun. Kumbaga, hindi talaga iyon yung gusto niyang sabihin Nandun alam mong medyo mabigat pa rin yung nararamdaman niyang galit at poot kay Kaloy Ngayon, base sa comment section mga kachika, ang dami kong nabasa doon. Lahat sila sinasabi na ginawa daw yan ni Miss Angelica Yulo dahil gusto niya nang matigil yung pangbababash sa kanya. Hindi dahil gusto niya nang makipag-ayos kay Kaloy. Di ba mga kachika? Isa rin sa sinasabi ng mga netizens kaya daw nakikipag-ayos ngayon yan dahil ang dami-dami na daw na-accumulate na rewards and incentives ng anak niya. Ngayon para sa akin mga kachika, kung talagang gusto niya na makipag-ayos kay Kaloy, dapat kinausap niya na lang privately yung anak niya. Dapat hindi si Atty. Fortun yung nilapitan niya. Kung talagang gusto niya mga kachika, yung bukal sa loob niya, yung gusto niyang sabihin, dapat sinabi niya yan sa harapan ni Kaloy, hindi sa harap ng press. Ngayon nakakalungkot lang merong part yan kanina na sinabi ni Atty. Fortun na
dapat makapagbigay daw ng statement etong si Angelica Yulo sa press dahil yung huling nagsalita daw yung anak niya na si Carlos. So kung hindi daw magsasalita etong si Angelica Yulo, paniniwalaan ng mga tao kung ano yung huling narinig nila, which is yung sinabi nga ni Kaloy. So eto naman mga kachika, si Angelica matik kinabukasan pagkasalita ng anak niya rumesbak kaagad sa harap ng sandamukal nga na press. Kasi nga at the end of the day nanay ka, mas matanda ka dyan Ikaw dapat yung umiintindi, ikaw yung nagpaparaya kahit pa dumating sa point na sa'yo yung magiging masamang image, basta puprotektahan mo yung image ni Kaloy. Kaso hindi mga kachike, parang lahat ng mga sinasabi ni Kaloy nire-resbakan niya, parang pinasisinungalingan niya rin. Kumbaga ayaw niya magpatalo Gusto niya ako yung huling magsasalita. 'Di ba? Parang kung sa boxing yung mga kachika, akin yung huling suntok bago mag-bell. Ganun lang kasimple yun Ngayon nung patapos na nga yung interview na yun mga kachika, meron siyang sinabi doon na talagang alam niyo tumatak sa isipan ko Sinabi niya kasi na siya yung nag-unfriend kay Kaloy. Nag-unfriend mga kachika. Bakit mo naman i-unfriend yung anak mo kung meron kayong alitan? Hindi siya nakablock sa Facebook ko, Sa Messenger ko siya nakablock. In-unfriend ko siya para for my peace of mind na din. Hindi rin kasi ako rin, ayoko muna kasi siyang makita during that time. Ako nagkakaroon kami ng alitan sa pamilya mga kachika, pero never dumarating sa i-unfriend mo. 'Di ba? Kumbaga anong meaning nun? Ano yun? Parang ayaw mo nang mabalitaan kung ano yung nangyayari sa kanya. Di ba mga kachika, bilang nanay, tama ba yun na ikaw pa yung mag-i-initiate na putulin completely yung connection mo sa anak mo? Anyway, mukhang marami talaga yung naawa din sa kanya dyan sa interview na yan. At siguro marami rin yung hindi sasang-ayon sa inyo dito sa mga sinabi ko. Pero kung mga kachika, hindi pa rin ako masyadong kumbinsido From the first place, siya naman talaga yung proven na nangunguha ng pera ni Kaloy nang wala itong pahintulot. Siya yung nagkakalat ng kung ano-anong kalokohan, chismis, family issue sa social media. Tapos ito pa mga kachika, siya pa ngayon yung nagpapapress con para makakuha ng simpatya ng mga tao. Ngayon mga kachik, sino sa tingin nyo yung nagtatarnish o dumudungis dito sa tagumpay na nakamit ni Kaloy sa Paris 2024 Olympics? Tingin nyo ba social media? Tingin nyo ba yung mga netizens? Kasi for me mga kachika, si Angelica Yulo lang lahat gumagawa niyan. Kaya ayan mga kachika, nagbabackfire lahat sa kanya ngayon yung mga maling ginawa niya. Lagi rin natin tatandaan mga kachika, ang mga magulang, kahit pagbali-balik ta rin ang mundo, magulang natin yan. Pero depende yan kung paano nila tayo itinatrato. Kasi mga kachika, paano naman yung mga magulang na ginagahasa yung mga anak nila? Paano yung mga magulang na binibenta yung sarili nilang anak nila? Paano yung mga magulang na pinapalaglag yung sarili nilang anak mga kachika? Sa tingin nyo ba deserve nila ng respeto na hinihingi nila? Mga kachika, magulang din ako pero for me ang tama ay tama, ang mali ay mali, regardless kung ikaw ay magulang o isang anak. O siya mga kachika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag nyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out! Chika, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Para sa iba pang mga celebrity news, i-click lamang ang mga videos na ito.